So ano bang kahalagahan ng araw na to? Bakit natin ito ginugunita? Bakit taon-taon? Tuwing sumasapit yung ang petsa kasi niyan hindi permanente. Ito yung holiday, ito yung okasyon na paiba-ibang petsa eh. So alam niyo ba kung anong petsa talaga ito? Ano yung pinagbabasehan na petsa? Yung mahal na araw. Oo, yung mahal na araw. Di ba? Minsan, Marso, di ba? Pansinin nyo. Oo. Ito pala ay sinusunod sa tinatawag na vernal equinox. Yung umpisa unang araw ng spring. Sa ibang bansa, pinagdidiwang pa yan. Ito ay, itong vernal equinox na to, madalas ito ay sa ika-21 ng Marso. Hanggang Abril 25. Yung parang huling pagbilog ng buwan ng Marso. Doon binabase yung petsa. So depende doon sa ng huling kabilugan ng buwan yung petsa. So partner, ikaw ba? Ano sa palagay mo anong simbolo nito? Ano napakahulugan sa buhay natin ito? Bakit importante ito ang isa pinaka-importanting araw sa mga Kristiyano sa buong mundo? Itong mahal na araw. Oo. Holy Week. Oo. Tsaka araw ng pagkabuhay. Tsaka bakit tinawag na mahal na araw to? Mayroon bang murang araw? Hindi, natatawaran naman lahat yan. Sige. Anong importansya sa atin bilang Kristiyano? According to the Bible, talagang naganap sa daigdig to, sa isang kapuluan na hindi natin talaga dapat makalimutan. Dahil naayos sa kasaysayan at naging totoo namang naganap, naayos sa Biblia. Kaya dapat nating huwag kalimutan at natawag doon sa alalahanin. Pag-ilid. Tama. Tagalog. Diba? Pag-ilid minsan sa isang taong nagaganap, ay iwaksin natin lahat yung kasamaan o anuman at sumingin ng kapatawaran. Yan ang pagkakaintindi ko dyan. Ikaw, Engineer. Para mas ng mga tagapakinig natin, diba? Itong araw ng pagkabuhay ang pinapaalala sa atin na merong buhay pagkatapos ng buhay nito, no? Merong ang tawag natin, buhay kabilang buhay. Kabilang buhay. Sabi na kabilang buhay. Na itong nangyari kay Jesus Christ na namatay siya sa krus, tapos nabuhay siya ulit. Ay mangyayari din sa atin yan, sa lahat ng Kristiyano. Kaya yan yung promise ng Christianity sa mga believers. Kasi ito yun ang simbolo ng yung ating kasalanan ay natubos na ng Panginoon. At siya, ayon dito, sa sinabi niya dito sa Mateo, Mateo 18, no? Sabi dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. So, nasakop niya ang daigdig na ito. No? Dati ay pinaghaharian ng kadiliman. Di ba? So, importante ito kasi yung buhay natin sa kabilang buhay ang rito, yung kaluluwa natin, di ba? Ang nakasanla dito sa pagkamatay ng Panginoon. Which is, dahil sa pagmamahal niya, ay tinubos niya yon lahat ng kasalanan. Kumbaga yung pagkamatay niya, yun na yung nagtigis siya ng dugo, yung dugo na yon ang nag-alis ng kasalanan natin. Pero, meron pa rin tayo mga kailangan gawin. Hindi porke tinubos na tayo Panginoon, ay meron pa rin mga bagay na dapat tayong sundin. Diba? Kaya nga binigay sa atin itong mga salita sa Biblia. Diba? Kaya may mga gospel na yung mga salita, binili niya sa mga alagad na ipangaral sa buong mundo. I-share, oo.
kasamang dan, di ba? Dalawa yung kanyang commandments na sinasabi nga natin na napakahalaga. Oo. Mahalin mo ko, love God, no? At mahalin mo yung kapwa. Tama. At dito yung mahalin ang iyong kapwa, although lahat ng mga religions of the world tuturo ng pagmamahal sa kapwa. Si Buddha yung do not do unto others. Golden rule. Ganun din naman si Prophet Muhammad. Kahit siyang Panginoon, si Kristo, nandito siya. Siya. Nandito sa Bible. Pero siya talaga yung merong ganong adikahin na it encompasses all the other religions of the earth. Kaya nga sabi natin na talagang kakaiba talaga yung Panginoong Yesu Kristo. Pero sa akin, sana hindi ito taon-taon inaalala, di ba? Pero yung araw lang yun naaalala. Tapos kinabukasan, iba na naman. Araw-araw. Actually, habang nasa simbahan lang tayo minsan doon lang tayo nagpapakabuti, di ba? Lahat ng mabubuti, inisip natin. Pero paglabas ng simbahan, medyo... Tukso na naman. Oo. Tatangay na naman siya. Oo. Yun lang, medyo may nakasagi lang, naiinis na, di ba? So medyo marami pa tayong kakainin bigas. Hindi dahil sa tayo tinubos ng Panginoon, ay absolute na yung ating Kasalanan. Hindi, yung kasi marami pa rin pinagbilin sa atin na dapat natin tubdin. Bago tuluyan tayo, di ba? Makarating doon sa kanyang paroonan sa bahay ng Ama na napakaraming silid. Di ba? Kaya sana kung maaari nga araw-araw Easter Sunday, Holy Week, dahil maraming nagbabago, di ba? Maraming pumupunta sa simbahan, no? Pero marami pa rin yung binabaliwala, nagtutuko pa sila sa mga kasiyahan, sa mga... maraming pumunta nga sa simbahan, pero mandukot, di ba? Mandurukot, di ba? Mga snatch. Okay. So, yung Easter egg hunting naman, ito yung sinisimbolo, ayon sa ating na-research, Okay, pag-ano ba yan? Ang pinagsimula? Hindi. Ito yung may kinalaman doon sa kwan doon sa kasi nagbabantay nga yung mga babae doon sa pintuan, di ba? Tapos lumabas yung Panginoon Kristo na buhay na mag-uli. Ang may dala si Maria Magdalena, ayon doon sa sa istorya, na mga nilagang itlog na yun ang kakainin doon nagbabantay. Agad nagbabantay. Nung wala ang Panginoon doon, nung nabuhay na mag-uli at lumabas yung naging pula. Yung mga itlog? Oo, doon nag-umpisa yung itlog na pula. Dati wala itlog na pula, di ba? Nasasabihin mo naman, iba na inaisip mo, yung pula na itlog. Natatawa ka na naman. Sabihin mo, kamutin mo. Dito yung tawa mo, yun ang sasabihin mo Paano rin gawin yung itlog na pula? Ito, kinamot na kaya na pula. Talaga. Sabi ko yung mga ngiting yan, ang sasabihin mo Okay, yun daw ang istorya. Yun ang istorya, So, halos yung ibang istorya, may pagkakahawig. So, tungkol din doon sa pagkabuhay ng Panginoon. Na naging pula, naging iba yung kulay. Kaya kita mo Easter egg, iba-ibang kulay. Okay. Yung Good Friday naman, bakit naging Good Friday? Bakit ka? Wala namang Bad Friday, di ba? Di ba? Pero may itlog na nakalimutan ko sa kasaysayan. Pero sabi niya, kasi Good Friday. Huwag natin balik kayo itlog. Good Friday kasi doon sa 7 last words, maalala nyo, consumatum est, sabi niya. Nangyari na, sabi niya, di ba? Kasi nangyari lahat yung mga sinabi niyang mangyayari, di ba? Yung sa time, hanggang sa mamatay siya. Okay, Good Friday, siyempre, the best na Friday yun, kasi yung doon tayo natubos Di ba? Yung araw na yun Consumatum est. Kaya yun ang ibig sabihin. Dati Holy Friday yan. Pero later on naging Good Friday. Di ba? Kasi it's a very good Friday for us. Yung Monday, Thursday, kasama doon. Ito yung Last Supper, di ba? At ito rin yung pinaglingkuran niya, yung mga disipulo niya. Hinugasan yung mga paa, di ba? So, ito simbolo ng paglilingkod. Paglilingkod sa kapwa. Kasi biro mo, siya yung master. Pero hinuhugasan niya mga paa ng mga disipulo niya. Tama yun. Pagpapakumbaba yan. Pagpapakumbaba. Pinapakita yung pagpapakumbaba ng Panginoon. Na kahit yung kanyang mga alipin o mga
disipulo ay pinaglilingkuran niya. Na dapat parang ehemplo para sa atin, di ba? Yung, actually, yung pagpapakumbaba, doon, yun ang mahal ng Panginoon, yung mga tao nagpapakumbaba. Di ba? Yun ang mga tinataas. Lalo ka nagpapakababa, lalo kang tinataas. Kaya yun dapat natin mag-isa buhay, di ba? Minsan nadadala tayo eh. Sinabi nga nila, sino ba sila? Mark, sila, doon sa mga ibang books, diba? Oo. Humble yourself and you will be exalted. Oo, tama. To that effect, exalt yourself and you will be humbled naman. Totoo yun. Kabaliktaran, diba? Kasi talagang yung mga lalo na kung tingin mo pag tumataas tayo, makikita natin medyo sumasama yung mga takbo ng ating ng buhay, di ba? Kasi yun ang ayaw na ayaw ng Panginoon. Kasi siya mismo nagpakaaba. Di ba? Marami tayong pag-aaral tungkol sa pagiging aba ng Panginoon. Hindi yung pagsakay lang niya sa bisiro eh. Yung Palm Sunday, that is a sign of pagiging humble, di ba? Okay. So, yung tukol sa Passover, no? Sinasabi, yung Passover, yung Last Supper, that is before the Passover pala. Yun yung paghahanda, yung araw ng paghahanda. Yun ang nililinaw dito sa sa akin na research. Na, ang ni iba, yun yung araw ng Paskwa. Hindi, yun yung before ng araw ng Paskwa. Nangyari yun. Okay, so yan po ang ating aralin yung araw na to at sana po ay may napulot po tayo ng magandang mga salita at halimbawa ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Praise the Lord.